Yan. Kumusta na po kayo, Colonel Garma? From the last committee hearing po, talagang very emotional kayo. Tama po ba? Yes, Your Honor. So ngayon po, kumusta na po si Colonel Garma? I feel better, Okay. Mr. Chair, Your Honors. Nakapagpa-medical na kayo, Mr. Chair? Colonel Garma? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa? Maybe within this week, Mr. Chair, Your Honor. Okay. So, nasa detention ka pa rin, di ba? Ng Yes, Your house. Pero sa stay mo sa detention, may tumawag ba sa'yo? May tumatawag ba sa'yo, Mr. Chair? Yes, ma'am. My relatives and Sino pa? Tumawag ba sa'yo si former President Duterte? yes, Your Honor. Tumawag sa'yo si former President Duterte. Kailan po? Ano yon? Yung bago ka nag-testify or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil tumawag siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Duterte. O hindi ka nagpalit ever ng number mo mula noong... Nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than 1 year pa lang na ginagamit ko to, Your Honor. Yung number ko. I think he's very resourceful naman siguro, kaya nahanap yung number ko, Your Honor. Ilang beses tumawag sa'yo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa'yo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo? In-explain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. So, ibig Kasi sabihin, may- dahil siya na mismo nagsabi na mapapagkatiwalaan sa pera. So, ibig sabihin, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Dahil Colonel Leonardo is an iglesia ni Cristo. Parang ganun ang implication sa'yo. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, Okay. Your Honor. So, hindi. Pag ina-analyze lang natin, Mr. Chair. Kasi yung mga gano'n na yung mga implication and simple lang yon logic. But anyway, ayan, malina, Mr. Chair. Tinatawagan si Colonel Leonardo ni former President Duterte. Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or ano man yung any other messages aside from that? Wala po. Hindi niya ako pinigilan. Wala po. So wala na. Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Okay. Siguro lang natin 'yan kultural natin 'yon kapag Yes, ma'am. pero hindi dapat siya hingan ng hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya si President Duterte, former President Duterte ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. So, Mr. Chair. So that ends my interpellation, Mr. Chair. Thank you, Colonel Garma. Dito kasi dito sa yung affidavit, yung supplemental affidavit mo, bakit ka nag-supplemental affidavit po?
That is a more detailed experience ko po sa Davao City po, Mr. Chair, which is hindi ko po na-explain sa first affidavit po. Okay. So, ang sentro kasi ng affidavit mo, yung first affidavit mo, Mr. Chair, ay yung tungkol doon sa reward system at yung pagbubuo ng something like task force or team, no? To start yung tinatawag na war on drugs on a national scale using the Davao model. So yun yung pinakabuod at ipinakita mo dito through a flow chart kung paano paano yung flow ng nung reward system. Tama po. Yes, Your Honor. Ayan. Doon sa affidavit mo, dito ngayon sa affidavit mo, naging familiar ka ng, alam mo na ngayon yung Davao Death Squad. Kasi nandito sa number 5, I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that all station commanders had special teams designated for special operations. Although it did not know the identities of these teams, culture of silence prevailed among police office in the Davao regarding such matters. So, ano katungkulan mo dito sa Davao City nung nalaman mo po yung DDS? Nung pong bagong assign pa lang po ako, siguro mga 2 years or 3 years after, naririnig ko na po yung word na DDS of Davao Death Squad. But it's more on naririnig ko lang po at nag-observe lang po ako because during that time, I am a junior officer and my position is just focused on handling a specific section in the main office po. And that is the women's desk? Tama Yes, po ba? yes, Your Honor. Okay. So, itong mga special teams na ito, yung operational teams na ito, ay hindi mo kilala? Hindi mo po, pa kilala? Hindi ko kilala kasi po nasa main office lang ako, maliit lang po yung section ko and these are spread sa mga different stations and medyo tago po when they work, Your Honor. Okay. So, that was sometime in 1999. Yung first, Parang- first assignment mo sa Davao. Yes, mga ganun pong mga taon po. Okay. And then, you have witnessed the existence of a reward system. Yes, Your Honors. So, pwede mo bang ikwento itong sinasabi mong existence of a reward system? O yun na ba yung nasa flowchart mo? O yung nandoon sa first affidavit? Hindi po. So, ano ibig sabihin nitong reward system na nakita mo na nag-exist pala?